Dati nang nakulong at ngayon nga ay balik kulungan sa Senador Bong Revilla, at kung dati nga ay katiwalaan ang kanyang kaso ay ngayon nga ay nagbabalik muli sa muling katiwalaan. Ang kagandahan lamang dito mga idol kay Senador Bong Revilla ay hindi siya nagtatago at siya ay sumusuko ng kusa. Hindi katulad nga mga idol ng ibang politiko na nagtatago at hindi mo mahagilap kung saan sila pumupunta. Pahirapan pa bago mahuli. Subalit kakaiba nga mga idol itong si Senador Bong Revilla na matapos na akusahan nga mga idol sa katiwalaan at kasuhan at ikulong ay hindi siya nagtatago at kusa nga siyang sumusuko. Subalit may katotohanan nga ba mga idol ang mga kaso na ipinapataw laban kay Senador Bong Revilla, at totoo nga ba nga mga idol ang katiwalaan na kanyang ginawa sa ating bansa o sa ating bayan? At ang tanong nga mga idol ng karamihan ay bakit nauna na siya ay nakasuhan at nakulong, ay bakit ngayon ay inulit na naman niya at wala siyang kadala-dala na gawin ulit ang mga bagay na kanyang kinakatakutan noon na dahilan ng kanyang pagkakakulong ngayon. Nauna na nga mga idol na itinanggi ni Bong Revilla o ni Senador Bong Revilla ang mga akusasyon laban sa kanya. Matapos na mahigit isang dekada, muli kinulong si dating Senador Bong Revilla dahil sa pagkakasangkot muli sa munay katiwalian. Noong 2014, ang unang makulong si Revilla dahil sa pagkakadawit sa pork barrel scam. Sumuko siya noon sa Sandigan Bayan at kalaunay naghain ng not guilty plea. 2018, napalayain siya matapos maakwit ng Sandigan Bayan sa kasong plunder at magbayad ng halos kalahating milyong pisong bail bond para sa kanyang graft cases noon. Hinawalang sala rin si Revilla sa mga kasong graft noong 2021. Ngayon naman, idinadawit ang dating senador sa issue ng flood control. Naharap siya sa kasong graft at malversation of public funds through falsification of documents dahil sa pagkikipagsabuatan umano para sa flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng halos 93 million pesos. Hindi nga madali mga idol para sa pamilyang Revilla ang nangyari kay Senador Bong Revilla, dahil inaakala nga mga idol nila na talagang wala di umanong kasalanan itong si Senador Bong Revilla. Kaya naman nagsagawa ng prayer rally itong pamilyang Revilla, at dito nga mga idol ay ipinapakita ng pamilyang Revilla na wala di umanong ang kasalanan ang kanilang padre de pamilya na si Senador Bong Revilla. Kaya naman halos lahat ng simbahan nga mga idol ay nakidalo at nakiisa sa prayer rally na ito ni Senador Bong Revilla, at para ipakita na rin ang kanilang suporta at tutol sa pagkakakulong kay Senador Bong Revilla. Sa ating pong mga nanalangin sa gabi ito, unahin na po natin si Pastor Peter Kairos ng 700 Club Asia. Palakpakan po natin. Si Pastor Emer Grepo, si Sultan Alibuzar Mamakol, si Bishop Rufino de Guzman ng Kadakilaan Christian Church, si Bishop F. Tindero ng World Evangelical Alliance, si Pastor Alan Remolona ng Jesus is Lord, si Bishop Edson Santos ng Holy Apostolic Catholic Church of the East, at sa lahat po ng ating po mga kababayang Kabitenyo na nakiisa sa gabi ito. Pinararating po ng aming pamilya, lalo-lalo na po ng aking asawa na si Senator Bong Revilla, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa inyong panahon at pakikiisa sa panalangin at prayer rally na ito. Umaumapaw po ang pasasalamat mula sa kaibuturan ng aming puso. Palakpakan po natin ang bawat isa sa atin. Napakabigat po ang panahon ito sa aming pamilya. Ngunit sa inyo kami humuhugot ng lakas. At higit sa lahat sa Panginoong Diyos. Our Lord is our refuge and our fortress. Patuloy namin hinihiling sa Kanya ang kalakasan ng puso, kalooban at katawan upang maiaos sa mga pagsubok na ito na aming dinaranas. Napakabigat po ang panahon ito. At sa prayer rally na ito nga mga idol ipinakita at ipinadama ng asawa na Senador Bong Revilla na si Muslani ang kanilang kalungkutan dahil sa nangyari nga mga idol sa kanilang padre de pamilya. Higit sa lahat,
nakakagalit. Na masilayan ang aming mahal na ama, ang aking mahal na asawa sa kanyang pinagdaraanan ngayon. Sapagkat ang kanyang pagdurusa ay hindi bunga ng pagsuko sa isang kasalanan, kundi isang pagsuko sa sistemang pumayag sa kawalan ng hustisya, sa kawalan ng tunay na katarungan, kung saan ang inosente ay pinipiit at binubusalan. Ito ay sugat sa puso namin, sugat sa mga supporters niya at sugat sa bawat isang mamamayang Pilipino na kanyang tinulungan. Isang malakas na dagok sa aming puso at damdamin. Ngunit dahil po sa inyong pagmamahal na pinapakita ngayong gabi, sa inyong suporta at panahon na inuukol sa gabing ito, kaya namin kayang harapin ni Senator Bong Revilla ang patuloy na pagpukol ng mga maling akusasyon laban sa kanya. Marami sa kanya ang humimok na huwag sumuko, naiwasan ng mga batikos, naiwasan ng mga akusasyon. Marami ang nag-udyok sa kanya na magtago. Ngunit hinarap ni Bong ng taas noo at buong tapang, sumuko sa otoridad. Hinarap niya sa kabila ng sakit at malaking sakripisyo. Sinuko niya ang kanyang dignidad, pagkat buo sa kanyang loob na wala siyang kasalanan. Naniniwala siya na kakampi niya ang katotohanan. At tiyak ako habang nasisilayan niya ang pagmamahal at suporta ng bawat isa sa inyo, habang nararamdaman niya ang pagmamahal at pagyakap ng Panginoon sa kanyang buhay, kahit kailan hindi niya isusuko ang kanyang pagmamahal sa bayan, hindi niya isusuko ang pagmamahal sa inyong mga kababayan nating mga Kabitenyo, at hindi niya isusuko ang pagmamahal niya. At sa prayer rally na ito nga mga idol ay marami ang nakiisa. Subalit marami rin nga mga idol sa ating mga kababayan ang nagsasabi na dapat lamang di umano na managot si Senador Bong Revilla dahil ito ay maraming ebidensya at napatunayan nga na totoong nangurakot itong si Senador Bong Revilla. At sa issue na ito nga mga idol ay ihatati ang opinyon ng ating sambayanang Pilipino. Marami ang nakikisimpatya at marami rin nga mga idol ang tumututol. Marami din ang nakikisang-ayon sa mga nangyayari. Subalit kung ikaw mga idol ang tatanungin, ano ang masasabi ninyo? Karapat-dapat lamang ba na makulong si Senador Bong Revilla at ang mga kasama nito na kung saan nga mga idol ay sangkot sa katiwalian? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At ano ang inyong opinyon patungkol dito? Ibahagi nyo naman mga idol ng inyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.